Bakit hindi nasakop ng mga Kastila ang Mindanao? Naroon ang Mindanao sa dulo ng mapa ng kolonyal na ambisyon ng Espanya. Malayo, mainit, mabundok, at para sa kanila, matigas ang loob. Habang isa-isang napapasailalim ang maraming pulo sa Luzon at Visayas, nanatiling kakaiba ang karanasan ng Mindanao. Hindi ito dahil hindi sinubukan ng mga Kastila. Sa katunayan, paulit-ulit silang bumalik, nagpadala ng sundalo, pari at mga barko. Ngunit sa bawat pagtatangka, may sumasalubong na lakas na hindi nila tuluyang nabuwag. Ang kwento kung bakit hindi nasakop ng mga Kastila ang Mindanao ay hindi simpleng usapin ng digmaan lamang, kundi salaysay ng paninindigan, pananampalataya, politika, at lupang ipinagtanggol ng mga taong may malinaw na pagkakakilanlan. Bago pa man dumating ang mga Kastila noong ika-16 na siglo, may matibay ng kaayusang panlipunan at pampulitika sa Mindanao. Umiiral na ang mga sultanato ng Sulu at Maguindanao, mga estadong Islamiko na may malinaw na liderato, batas at ugnayang panlabas. Hindi ito mga hiwa-hiwalay na pamayanang madaling pasunurin. Ang sultanato ng Maguindanao sa pamumuno ng mga pinunong tulad ni Sharif Kabungsuan at ng mga sumunod na sultan ay may impluensyang umaabot sa malawak na bahagi ng Mindanao. Ang sultanato ng Sulu naman ay may kapangyarihang pandagat, kontrol sa kalakalan at koneksyon sa Borneo at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Sa madaling salita, may estado na. At ang estadong ito ay hindi handang isuko ang soberanya. Nang dumating ang mga Kastila, dala nila ang krus at espada, ang hangaring palaganapin ang Kristyanismo at palawakin ang imperyo. Sa Luzon at Visayas, ginamit nila ang kombinasyon ng alyansa sa lokal na datu, pangako ng proteksyon at relihiyosong misyon. Ngunit sa Mindanao, iba ang sinalubong sa kanila. Ang Islam ay matagal nang nakaugat sa kultura at politika ng rehiyon. Hindi ito bagong pananampalataya na madaling palitan. Ito ay identidad, batas, at paraan ng pamumuhay. Ang pagyakap sa Islam ay nangangahulugang may ugnayan ang mga taga-Mindanao sa mas malawak na mundong Muslim, isang mundong hindi basta-basta kayang baliin ng Espanya. Sa tuwing susubukan ng mga Kastila na magtayo ng kuta o misyon, may katapat itong pagtutol. Ang mga digmaang tinawag ng mga Kastila bilang Moro Wars ay umabot ng mahigit 300 taon. Ngunit sa kabila ng haba ng panahon, hindi ito nagbunga ng ganap na pananakop. Ang mga Kastila ay nakapagtayo ng ilang kuta sa mga baybayin tulad ng sa Zamboanga, ngunit ang loob ng Mindanao ay nanatiling lampas sa kanilang kontrol. Ang mga ilog, bundok at gubat ay kakampi ng mga lokal. Ang lupain mismo ang nagiging depensa. Mahirap pasukin, mahirap panatilihin, at mas mahirap kontrolin. May isa pang dahilan kung bakit nabigo ang Espanya, ang lakas ng pandagat ng mga sultanato. Ang mga tauhan ng Sulu at Maguindanao ay bihasa sa dagat. Ang kanilang mga bangka ay mabilis. Ang kanilang mga mandirigma ay sanay sa biglaang pag-atake. Habang ang mga Kastila ay umaasa sa malalaking barko at organisadong hukbo, ang mga Moro ay gumagamit ng liksi, kaalaman sa lokal na dagat at estratehiyang hit and run. Madalas, bago pa makapaghanda ang mga Kastila, tapos na ang labanan. Ang mga baybaying bayan ng Espanya sa Visayas at Luzon ay madalas ding nilulusob bilang ganti, na lalong nagpapahirap sa mga Kastila na ituon ang buong lakas sa Mindanao. Hindi rin nagkaisa ang lahat ng kolonyal na prayoridad ng Espanya. Sa loob ng 3 siglo, naharap sila sa maraming problema, rebelyon sa Luzon, banta ng mga Dutch at British, at kakulangan sa pondo at tauhan. Ang Mindanao ay laging nasa listahan ng mga target, ngunit bihirang nasa tuktok. Madalas kulang ang sundalo, kulang ang bala, at kulang ang suporta mula sa Maynila. Sa bawat pagkatalo o pag-atras, mas lalong tumitibay ang loob ng mga taga-Mindanao na ipagtanggol ang kanilang kalayaan. Sa gitna ng mga labanan, may mga pinunong naging simbolo ng pagtutol. Isa sa pinakakilala ay si Sultan Kudarat ng Maguindanao. Sa kanyang pamumuno noong ika-17 siglo,
pinagbuklod niya ang iba't ibang pangkat laban sa Espanya. Hindi lamang siya mandirigma, kundi isang leader na may malinaw na bisyon. Sa kanyang mga talumpati, binigyang diin niya na ang pagtanggap sa mga Kastila ay nangangahulugan ng pagkawala ng kalayaan, lupain at pananampalataya. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong Mindanao at ang kanyang halimbawa ay nagbigay lakas sa marami. Bukod sa mga sultanato, naroon din ang mga lumad, ang mga katutubong pamayanang hindi Muslim at hindi Kristiyano. Bagamat iba ang kanilang kultura at paniniwala, marami sa kanila ang tumangging pasakop sa Espanya. Ang kanilang pamumuhay sa kabundukan ay nagbibigay sa kanila ng natural na depensa. Hindi man sila bahagi ng mga sultanato, ang kanilang pagtutol ay dagdag na balakid sa kolonyal na pananakop. Ang Mindanao, sa ganitong diwa, ay lupain ng maraming tinig na nagkakaisa sa isang bagay, ang hindi pagpapasakop. May papel din ang diplomasya at alyansa. Ang mga sultanato ay may ugnayan sa ibang kapangyarihan sa rehiyon. May mga pagkakataong humihingi sila ng suporta, moral man o material, mula sa mga karatig na estadong Muslim. Ang kaalamang hindi sila nag-iisa ay mahalaga. Samantala, ang Espanya ay malayo sa sentro ng kanilang imperyo. Ang tulong mula sa Mexico o Espanya mismo ay inaabot ng buwan, kung hindi man taon. Sa digmaan, ang distansya ay kahinaan. Habang tumatagal, nagbago rin ang estratehiya ng Espanya. Sa halip na ganap na pananakop, nakontento sila sa pagtatanggol ng mga teritoryong hawak na nila at sa pagpigil sa mga paglusob. Ang Mindanao ay nanatiling frontier, isang hangganan na hindi tuluyang natawid. Sa isip ng mga Kastila, ito ay lupang magastos sakupin at mahirap panatilihin. Sa isip naman ng mga taga-Mindanao, ito ay lupang banal, ipinagkaloob ng ninuno at Diyos, at kailangang ipagtanggol hanggang dulo. Sa paglipas ng mga siglo, naging bahagi na ng kolektibong alaala ng Mindanao ang pagtutol sa kolonyalismo. Ang kwento ng mga digmaan, ng mga sultan, ng mga mandirigmang pandagat, at ng mga pamayanang hindi sumuko ay naipasa sa salinlahi. Hindi man ito laging nakasulat sa mga aklat ng Espanya, ito ay buhay sa mga kwento ng bayan, sa awit at sa tradisyon. Nang matapos ang panahon ng Espanya at pumasok ang mga Amerikano, dala ng Mindanao ang pamana ng hindi pagpapasakop. Iba man ang naging anyo ng kolonyal na kapangyarihan, nanatili ang alaala na minsan, sa mahabang yugto ng kasaysayan, may lupaing tumindig laban sa isa sa pinakamakapangyarihang imperyo ng mundo. Ang Mindanao ay hindi simpleng hindi nasakop. Ito ay lupang piniling ipaglaban ang sarili sa pamamagitan ng sandata, pananampalataya, at pagkakaisa. At marahil, dito nagtatapos ang kwento hindi bilang tala ng digmaan, kundi bilang paalala na ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi iisa ang tinig, na sa timog may kwento ng pagtindig na kasing halaga ng anumang revolusyon. Ang Mindanao ay nanatiling malaya hindi dahil sa isang dahilan lamang, kundi dahil sa pagsasanib ng lupa at tao, ng pananampalataya at politika, ng alaala at paninindigan. Isang kwentong patuloy na humuhubog sa pagkatao ng rehiyon hanggang sa kasalukuyan.